Silkang kutis ay paganda ng paganda ng paganda. Alagang papaya, alagang silka. Welcome po sa Spooky Edition, sa first day ng Spooky Edition ng Locomotion. Twitter.com/KuyaChico1067 or Facebook.com/KuyaChico1067. O siya. For our first story for today, ang kwento ay galing kay Anthony ng San Juan City. At ang kanyang kwento ay ito. Pasok! Diba? Dapat seryoso nga. Hi, Kuya Chico. Ako po si Anthony from San Juan City. I just want to share some bits of somewhat scary things that happened in my house. Ka ba iyak ng iyak dyan? Ano ka ba? Magsalita ka nga. Ano bang ginawa sa iyo? Game. Dito sa bahay namin sa San Juan, 6 years na kaming nakatira. And on the starting years, wala namang nangyayaring mga kababalaghan. Medyo may kalakihan yung bahay namin at meron siyang second floor. At para ma-reach mo yung second floor, you have to traverse. Hanep, traverse. You have to traverse yung hagdanan na paikot. I think it's a good house design para hindi kumain ng malaking space yung hagdan kumpara sa traditional na stairs na pa-inclined lang. May mga alaga rin kaming aso doon sa first floor. And I think itong mga alaga namin ay nagpatunay na ang mga hayop ay nakakaramdam o nakakakita talaga ng mga bagay na hindi nakikita ng tao. Mas malakas yung sixth sense nila, kumbaga, kumpara sa isang normal na tao. I think it's the last week of September or mid of October. Hindi ko matandaan, pero umuulan ng malakas nung mga panahon na yun. Yun ang natatandaan ko. Ako lang yung tao dun sa bahay kasi yung mama at saka yung papa ko ay naandun sa business namin. Tapos si kuya ay naandun sa trabaho niya. Ano ba? Gutom ka ba? Hindi ka pinakain, no? Nagre-review ako noon for the upcoming board exam doon sa kwarto ko sa second floor. Malakas yung ulan noon, Kuya Chico. Kaya isinara ko yung bintana. Siguro kaya sinara ko yung bintana ay para hindi ako maabala sa pagre-review ko. Siyempre, in the midst of reviewing, may time na mababagot ka or magugutom ka. So you will need to take a break. So bumaba ako from the second floor and I knew
I left the door opened and I proceeded doon sa kusina para kumuha ng pagkain. Tapos doon sa sala na lang kumain or pumunta para komportable akong kumain. 5 minutes later, habang kumakain ako ng mga snacks, napansin ko na yung mga aso namin ay nakatingin doon sa paikot na hagdan. Nagtataka ako kung bakit nila ginagawa yon. So ako, tumingin din ako doon sa hagdanan. Doon sa sala part lang nung stairs yung makikita noon. And since masama ang panahon ng mga oras na yon, ay madilim doon sa bandang malapit sa itaas. Nagulat ako nang biglang sumara ng malakas yung pinto sa second floor. Sobrang lakas talaga na parang may galit na nagdagbog o na nagdabog dun sa kwarto na parang binalibag yung pintuan. Hindi nakatulong yung mga sumunod na pangyayari kasi kasunod noon ay nagsitahulan yung mga aso namin habang nakatingin dun sa taas. And at the same time na nag-iingay yung mga aso namin, I can feel na mas bumibilis yung tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sa kaba or takot yung nararamdaman ko. Attempting to control myself, sinubukan kong pakalmahin yung mga alaga namin, pero at the worst moment na hindi ko in-expect, namatay yung ilaw na banda doon sa kusina. In that moment, talagang naramdaman ko yung pure na takot for the first time in our house. Hindi ko na inattempt na tumingin doon sa staircase. I just made a silent prayer in my mind for God to give me courage doon sa moment na yun. Ang tagal kong nagstay doon sa sala kasi natakot akong umakyat ng mga oras na yun. I think may mga bagay talaga na hindi natin kayang i-explain. And at the same time, hindi natin alam kung kailan sila magpaparamdam sa atin. And at the time that they choose to, one thing we can choose to do is to pray to give us the courage and protection. So yan ang ating first story for today from Anthony ng San Juan City. Spooky. Spooky! Good morning po sa mga kakabukas lang ng radyo. Ito po ang 3-day special ng Locomotion, the Spooky Edition. If you want to do the same, to share your spooky story, you may do so. I-PM mo na lang din ako, no? Or i-DM ako sa Facebook or sa Twitter, no? At Kuya Chico 1067. Okay, batiin muna natin ha, si Maribel Bakay ng happy birthday. Oy, 60 years old na si nanay, no? Pagbati ay galing kay Ate Shelly at kanya mga kapatid. Sabi ni Shelly ng Pembo, Makati. Happy birthday, Nay! Sabi ni J-Boy ng North Caloocan. Natawa ko sa'yo, kuya, imbis na matakot, tanungin ba naman yung multo? Bakit? Malay ko ba kung nagugutom lang siya?
Our second story ay ito. Tawagin mo na lang ako sa pangalang RM. Way back 2011, isa akong empleyado ng Korean grocery sa Cubao. Linggo ang araw na yon at medyo maraming tao sa Cubao kasi yun ang isa sa mga araw na namamalengke ang mga tao. Ang Korean store pala na kung saan ako nagtatrabaho, isa siyang semi 7-Eleven type na tindahan. May semi talaga. May makikita ka ring mga salamin na nakasabit sa bawat sulok nito. Yak, ang baho. Wow, nilakasan pa. Problema mo ba, kuya? Bandang hapon, around 2 p.m., ay hindi na gaanong matao sa tindahan, kaya naisip ko na tumayo na lang sa pintuan habang pinapanood ang mga kasama ko na nag-aayos ng mga Korean products sa estante nito. Naisipan ko ring tingnan sila sa isang salamin na nakasabit sa isang sulok. Nakita ko ang isang babae na nakatalikod at naka-uniform din, nakagaya ng uniform namin. Kaya akala ko siya ang katrabaho kong si Bea. Pero laking gulat ko na ang kinikilos ng babae sa salamin ay iba sa kinikilos ni Bea habang nagliligpit ng mga Korean product. Dahan-dahan akong lumapit sa area kung saan nakatayo ang babae at nakita ko sa salamin. Pagdating ko sa area kung saan siya nandoon, base sa salamin ay tumayo lahat ng balahibo ko. Dahil wala doon ang babae. Lumingon agad ako sa salamin at hindi ko na rin siya nakita. Pagkatapos noon ay sinabi ko kay Bea na may nakita ako na halos kagaya niya. Pag nakatalikod, at ang sabi ni Bea ay matagal na raw siyang sinusundan ng babaeng ito. Kinuwento rin ni Bea na muntik na daw siyang masaksak ng kanyang kapatid sa bahay nila dahil nakita siya sa kusina habang ang isang babae naman na gumagaya sa kanya ay nakahiga sa kwarto. Tumahan ka na nga. Yun lang po. Maraming salamat, Idol. Ooh, spooky! Ano ba sabi niyo sa mga kwento natin Twitter.com/KuyaChico1067 or sa text line, ha? Hello po sa mga nakikinig ngayon. Si Anyong. Happy birthday, Anyong!
Sabi ko, Kuya Chicks, malakas kapangyarihan ni Notnot ngayon. Siya na dapat ang intro. Actually, di siya nakapasok. Puyat, di ko nag-party yata. Ay. Ipadala nyo pa ang inyong spooky story sa facebook.com/KuyaChico1067. May nagtatanong, pwede daw ba bumisita bukas? Pwedeng-pwede naman. Dala ka lang ID, ha? Kuya Checo, papasok na ako soon, pero di pa ako nakakapag-review. It's so nakakatakot. Like there's no tomorrow. Wala lang. Good morning. Sabi ni Faye. Si Faye, ikaw ba yung ano? Nakita ko sa Lasal Dasma. Oy, hello ha. O nga pala, hello sa mga taga Green FM. Oh, sa mga yung grade 12, no? Ano nga, nakalimutan. I forgot yung pangalan nila. Nakalimutan ko yung grupo. La Something Verde. Oo. Maraming salamat for inviting me, ha. Good morning, Chico. Pakibati naman ang mga kasama ko na naglilinis dito sa sementeryo ngayon. Programa mo. Ang number 1 dito sa amin mula kay Lydia Libre ng Bulacan. Magandang umaga po. Parang si Marga daw yung umiiyak-iyak. Oo nga. Baka nga siya nga talaga yun. 7:38 sa ating orasan. Magpapatuloy tayo ha sa Locomotion The Spooky Edition. Send nyo na yung mga spooky stories nyo ha. Okay, mamaya-maya. Abangan mo na, pwede ka tingnan natin. Mga mag-share on air, no? 721-2429. Alrighty. In the meantime, bibreak lang ako ha. Babalik ako with more of spooky stories. Kaya tutok lang dito sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy.